Napag-usapan nila Melanie ang tungkol sa supplier na kanyang nais itanong kay Ramil if may kilala ito. Dahil sa architect si Ramil, marami ang kilala niya na kung sino ang mahal o mura magbigay ng materyales. Napag-usapan na rin nila ang rental fee na kanyang babayaran sa lalaki buwan-buwan. Taliwa sa preferred rental fee ang binigay na presyo ni Ramil sa dalaga. Dahil gusto nito na mapalapit ng husto at para hindi na rin ito magkanbas sa iba nang mas mura ang rental kasi sa offer niya dito. Nang nagka-deal na ang dalawa at naibigay na ni Architect Ramil ang calling card na inirecommend niyang supplier, ay nag-shake hands na ang dalawa bilang panghuling pag-uusap nila at tanda na rin ang naging maayos nilang deal. Papara na sana ng jeep si Melanie nang nagtaka ito dahil may humintong isang magarang sasakyan. "Come in!" Ang boses ng isang lalaki pagkatapos nitong buksan ang salamin ng sasakyan. At nakilala na nga ni Melanie kung sino ito. Si Ramil Mijares pala na gusto siyang isabay sa pag-uwi at ihatid ang dalaga sa kanilang bahay. Napatulo lamang ng kaunti ay nahulasan din si Melanie at napagmasdang mabuti ang mukha ni Ramil. Nahihiyaman at nag-aalangan ay sumakay na rin siya sa kotse nito. Mula sa unahan ay sinisilip ni Ramil si Melanie sa kanyang mirror, na si Melanie naman ay hindi tumitingin sa unahan. Mas pinili kasi nitong umupo sa hulihan dahil naiilang pa rin siya kay Ramil hanggang ngayon. Itinuro ni Melanie ang daan papunta sa kanilang bahay, na naisip naman ni Ramil dahil tila familiar sa kanya ang lugar kung saan sila ngayon. Naisip niya na parang nakapunta na siya sa lugar na hindi niya lang alam kung kailan iyon. Gayunpaman ay itinuon na lang ni Ramil sa pagmamaneho ang kanyang atensyon. Nang huminto na sila sa harapan ng isang apartment type na bahay, bumaba si Melanie at nagpasalamat kay Ramil. "Thank you, Mr. Mijares." Ang wika ni Melanie na nasa tono nito ang pagkahiya pa rin sa paghatid sa kanya ng lalaki. "It's my pleasure na maihatid ka. Thank you din sa'yo at good luck sa iyong business." Dahil sa sinabi ni Ramil ay napangiti ang dalaga, saka nagpasalamat. Tumalikod na para pumasok sa kanilang bahay. Nang pagpasok sa loob ay nagulat si Melanie dahil naabutan niya ang kanyang mga magulang nang nakangiti sa kanya. "Ma! Pa! O ano? Anong nangyayari po sa inyo?" Ang wika ni Melanie na natawa pa dahil sa mga ngiting reaksyon ng mga magulang. Nakita kasi ng mga ito na bumaba siya sa isang magarang kotse. "Ah, iyon ba, ma? Ka-business deal ko kanina. Nag-alok na ihatid ako." Depensa ni Melanie sa sarili. "Wala namang kaming sinabi, anak. Bakit nagdedepensa ka kaagad? Naninibago lang ako dahil may naghahatid na sa maganda naming anak." Sabay ngitiin ng kanyang ina na tila tinutukso pa si Melanie nito. "Kayo talaga, ma, ha?" "Masanay na kayo sa pagsakay ko ng kotse ngayon. Dahil mga sa susunod na araw, malay nyo, magkaroon na tayo ng sariling kotse." Ang positibong wika ni Melanie sa mga magulang. Napangiti naman ulit ang mga magulang sa huling tinura nito. Iyon kasi ang nagustuhan ng mga magulang kay Melanie. Ang pagiging positibo nito sa buhay at ang pagiging desidido nito sa anumang nais matupad nito. Kaya kahit nag-iisa lang si Melanie ang anak nila, piling nila katumbas nito 2 o 3 anak para sa kanila. Kinabukasan, tinawagan ni Melanie ang contact number na narecommend ni Ramil na supplier sa kanya. Nagkaayos naman silang dalawa sa presyuhan. At nang mga ilang araw ngang lumipas, ay nagpaganda na si Melanie sa pwesto
na kanyang nirentahan. Na-deliver na ang mga construction supplies sa kanya. Ang iba ay dinisplay niya sa harapan at tagiliran ng kanyang pwesto. Ang laking tuwa ni Melanie dahil may nauna ng customer na nagkakahalaga agad ng 30,000 ang constructions materials na binili nito sa kanya. Noong araw ding iyon, pumunta si Melanie sa simbahan at nagpasalamat sa biyayang kanyang natanggap. Inisip na ang pagdarasal ng taimtim sa Panginoon ang siyang unang armas niya sa kanyang negosyo. Lumipas ang ilang buwan. Marami nang bumibili kay Melanie ng materyales. At ito ngang huli, malaking truck na ang kailangan niyang gamitin dahil malaking client na ang nag-o-order sa kanya. Naikinutuwa naman ni Melanie dahil nakabayad na siya ng paunti-unti sa kanyang kaklase na inutangan. Nakabili na rin siya ng truck na malaki para sa pagdi-deliver ng mga construction materials. Lingid naman kay Melanie. Inirecommend siya ni Ramil sa mga kaibigan nitong engineers na kanyang partner sa paggawa ng bahay, bilang siya naman ang taga-design. Unti-unti na ring nakaipon sa bangko si Melanie dahil maganda ang location niya. At pati sa tauhan ay marunong siyang humawak. Kaya naman ang mga tauhan niya ay ganado sa pagtatrabaho. Alam ni Melanie ang laki sa hirap. Kaya nauunawaan niya ang kakulangan sa pera ng mga ito kapag nagka-cash advance. Isang umagang pagpasok sa tindahan ni Melanie, binati siya ng kanyang mga tauhan. Natinugunan naman niya yun. Dahil sa good mood na ibinibigay ng tauhan niya sa kanya, ay naisipan niyang magpa-summer outing. Kaya naman, tuwang-tuwa ang lahat nang i-announce niya ang tungkol sa kanyang plano sa pagdating ng tag-init. Nakaipon naman kasi si Melanie sa ganoong gastusan. Kasabay sa kanyang pag-ipon ay ang para sa tag-ulan. Dahil sa business ay matumal pag ganyan tag-ulan dahil construction materials ang karamihan niyang paninda. Hanggat may maiipon ay ipunin ni Melanie. Iyon ang kanyang secret sa kanyang negosyo. Nang sumikat na ngang umaga, lahat ay nakagayak na para pumunta sa kanilang outing. Lahat ay masaya. Kasama ni Melanie ang kanyang mga magulang na tila nag-i-enjoy sa paglangoy sa dagat. Na habang si Melanie naman ay naglalakad sa bandang mapuno para maliliman siya ng mga dahon niyon. Nang mapatingin siya sa mga naglalarong dalawang bata na naghahabulan, nagtatampisaw ang mga ito sa mababaw na tubig ng dagat. Babae at lalaki ang mga bata na masayang nagtatakbuhan at naglalaro ng hulihan. Naaliw si Melanie sa tagpong iyon dahil doon naalala niya ang kabataan niya na naglalaro sila ni Kuya Jake niya. Ewan niya ba kung bakit napakalampan niya, kaya lagi siyang nahuhuli ng kanyang Kuya Jake. Kaya naman ay iiyak na lang siya dahil palagi na lang siyang taya. Kapag nakita na ni Jake na naiyak na siya at pagod, yayayain na siya nito na kumain na sila. Dala ni Jake ang kanyang baunan na nilalagyan ng kanyang yaya ng maraming pagkain. Kapag nakita na ni Melanie ang baunan na iyon, ay sumisilay agad ang ngiti sa kanyang mga labi. Dahil ang alam niya ay maraming laman na pagkain. Nagmamadaling binubuksan ni Melanie ang baunan na lalong nakapagpapatuwa sa mata niya dahil sa daming pagkain ng laman nito. May prutas, candy, chocolate sandwich at mga chocolate drinks na kanyang paborito. Nauna pa nga siyang kumain sa kanyang Kuya Jake, na si Jake naman ay natutuwang pinagmamasdan lang siya nito. Kaya naman, halos siya na ang nakakaubos ng pagkain. Kaya nga pagkaganoon, ay makikita niya sa bibig ng kanyang Kuya Jake ang katagang, "Matakaw ka," na binibigkas nito. Na siya namang kunwaring magtatampo at itatanggi na siya ay matakaw dahil magana lang daw siyang kumain. Palagi silang masaya at pagdating ng hapon ay maliligo na sila ng dagat.
Hanggang sa namamalaya na lang nila na wala ng liwanag. Kaya magdidesisyon na lang silang umuwi. Pero para kay Melanie, bitin pa ang kanilang paglalaro na kung pwede lang ay doon na sila titira. Nasa ganong pag-aalala si Melanie sa kanyang nakaraan. Nang mawala ang kanyang naiisip dahil sa pagtawag ng kanyang ina. Melanie! Anak! Halika na! Pumarinig ka na at kakain na tayo! Dahil sa tawag na iyon ay nahimasmasan si Melanie. Pumunta siya kung saan naroon ang ina na nakikita niyang nagluluto pa ito ng barbecue. Nang paglapit niya sa lamesa, natuwa si Melanie sa kanyang nakita dahil may pakwan, saging, papaya, mga gulay, isda at mga kilawin ang nasa lamesa. Dahil sa maraming pagkain na iyon, ay naalala na naman niya ang sinabi sa kanya ng Kuya Jake niya, ang palaging namumutawi sa bibig nito pag nakita siya. Matakaw ka. Kaya naman ay napangiti at napailing na lang ng ulo si Melanie sa kanyang naisip. Sa bandang huli ay naisip din niya ang pag-iwan sa kanya ng kanyang Kuya Jake. Kaya naman ay napawi din bigla ang ngiti nito sa kanyang mga labi. Nang kausapin na naman siya ng kanyang ina. Melanie, kain ka na lang ng kain anak ha. O eto, may barbecue pa dito. Kumain ka na. Masarap ito habang mainit pa. Tinikman ni Melanie ang barbecue. Nasarapan siya dahil may Sprite na inilagay para lumambot ang karne nito. Ang daming nakain ni Melanie, kaya tila inantok siya. Kundi nga lang kailangan mag-enjoy at makihalubilo sa kanyang mga tauhan ay matutulog na talaga siya. Maya-maya ay nagsiyayaan ang mga tauhan niyang maligong muli. Niyaya siya ng mga ito. Tiningnan niya ang dagat. Nakita niya ang kulay blue na kulay nito na tila nag-aanyaya sa kanya. Nagubad ng damit si Melanie at nagpalit ng swimsuit. Kaya lahat naman sa kanya ay napatingin dahil sa sexing katawan niya. Makinis na balat, maputi, at napakaganda niyang babae. Lahat ay napatulala sa kanya. Napansin naman iyon ni Melanie, kaya pinamulahan siya ng pisngi at nahiya. Agad na tumakbo sa tubig upang matakpan ng tubig ang kanyang katawan. Naramdaman ni Melanie ang maligamgam na tubig, kaya napangiti siya. Naglalangoy at nagsusumisid sa ilalim ng dagat na halos ayaw niya nang umalis doon. Na hindi niya na namalayan na napupunta na pala siya sa gitna ng dagat. At maya-maya ay biglang pumangit ang panahon, umulan at umalon. Kaya naman lahat ay nagsipagtakbuhan sa cottage. Pero si Melanie ay natangay ng alon. Tulong! Tulong! Ang sigaw ni Melanie, pero walang nakakarinig sa kanya. Kaya sinikap na lang ni Melanie na lumangoy papalapit sa pangpang ng dagat. Ngunit hinampas na naman siya ng malaking alon. Napapikit na lang si Melanie at hinayaan na lang niya kung anong mangyayari sa kanya. Nasa ganun siyang kalagayan nang may maramdaman siyang tila bisig na yumayapos sa kanyang katawan. At nang mapamulat siya, ay isang lalaki pala ito. Dahil doon, ay napapikit na lang si Melanie. At naramdaman niya nang safe siya. Kaya pinaubayan niya na lang ang lahat sa lalaking nagligtas sa kanya. Maya-maya ay naramdam ni Melanie ang buhangin sa kanyang likuran, na unti-unting minulat ang kanyang mga mata. Nang maaninag niya kung sino ang lalaki na nasa kanyang harapan, ito ay walang iba, kundi si Ramil. Nataon na nag-outing din ang mga barkada nito doon. At nang mapalingon si Ramil sa mga nagkumpulang tao na nakatingin sa dagat, na mga nagsisigawan at nagtatatakbo, kaya napapunta rin silang magkaibigan doon para makiisyoso sa mga nangyayari.
Habang papalapit sa Ramil ay lalong lumilinaw sa kanya ang mga nangyayari, na may tinatangay ng alon sa bandang gitna ng dagat. Nakita ni Ramil ang ulo at kamay ng biktima, kaya naman ay dali-dali itong tumakbo sa dagat at lumangoy, papunta sa gitna. Nahirapan din si Ramil sa paghagip sa babae, dahil sobrang lakas ng alon, kaya hindi siya agad nakakapit. Buti na lang, ng isang paglakas ng alon, ay sinigurado niyang makakalapit siya sa babae. Nang humampas na naman ang alon, nakakapit siya sa babae. Hinawakan sa kamay at siniguradong hindi niya ito mabibitawan. Hanggang sa nailapit niya ito sa pangpang. Ipi-first aid na sana niya ang babae nang gumalaw-galaw na ito at unti-unti nang nagmulat ang mga mata. Narinig niyang binanggit nito ang pangalang Ramil? Naikinagulat niya dahil kilala siya nito. Kaya pinakatitigan ni Ramil ang babae at nakilala niya nga. Melanie? Ang banggit ni Ramil sa babae. Napatango si Melanie kahit nanghihina pa. Maya-maya dumating na ang mga lifeguard. Inihiga at inalalayan si Melanie sa stretcher. Dinala sa klinik na resort kasama si Ramil. Hindi iniwan ni Ramil si Melanie sa klinik. Hanggang sa sinabi na ng nurse na okay na ito. Bababa na sana ng higaan si Melanie nang iabot ni Ramil ang kamay niya sa dalaga. Na habang ang mga magulang niya at mga tauhan ay nasa labas ng klinik at nag-aalala kay Melanie. Napangiti si Melanie kay Ramil at sinabing, "Thank you." Natumugon din ang ngiti ang lalaki. "You're welcome, Melanie. Sa susunod mag-iingat ka na." Napangiti at napatango naman ang dalaga. Sa tinatamasang karangyaan ngayon ni Melanie sa buhay, may pagkakataon pa ring hindi niya maiwasang hindi maalala ang kababatang si Jake. Ngayon, may bago na siyang kilala at umaalalay sa kanya sa katauhan ni Ramil. Makakalimutan na kaya niya